So, sinasabi dyan, tayo ay mga galak dahil may gagawin ng Diyos, may ginagawa ang Diyos na dakilang bagay. Kahit daw ang mga hayop, hindi daw dapat matakot. Tingnan natin, sa panahon ba ngayon, nangyayari na to? Parang, ang mga hayop pa, di ba, kinakain lang kahit kapwa nila hayop. Kasi parang ngayon, meron tagutom. Pero ito, pangako to ng Diyos, no, sa kanyang salita. Huwag daw matakot kahit daw ang mga wild animals. Dahil kahit daw sa ilang na lugar, ay tutubo, may kakainin sila. Siguradong may kakainin. The trees are bearing their fruit. Ang mga puno ay magbubunga. At ang fig tree at ang vine yield their riches. So, ibig sabihin, talagang may riches, merong abundance. No, na ipinagpare ang Diyos. Be glad, O people of Zion. Sabi niya, rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rain in righteousness. No, then He sends you abundant showers, both autumn and spring rain as before. Pero mo, pinagsama pa ng Panginoon. Then sa 24, bigyan ko lang kasi yung 24. Total yung Joel 2 naman, naanuhan na natin ito nakarang linggo. Sabi dun sa verse 24, the threshing floors will be filled with grain. The vats will overflow with new wine and oil. Sa Tagalog, the threshing floors. Ano po kaya yung threshing floors? Will be filled with grain. So, yung sinasabi kong threshing floors will be filled with grain. Alam niyo po kung ano? The churches will be full of harvest. Ang pinaka-interpretation po ng threshing floors will be filled with grain. Mapupuno siya ng ani, ng bunga. Ang mga churches po ay mapupuno ng mga harvest na kaluluwa para sa Panginoon. At yung sinasabi ng mga punong vats will overflow with new wine and oil. Ito po yung anointing na ibibigay ng Diyos sa atin. So, ito ay pangako yan na nasa salita yan ng Diyos. So, there is coming a restoration move of God in the world. But for the Philippines, a double portion. Ulitin ko, there is coming a restoration move of God. Yung ating noong mga ninakaw sa atin, ay muling ibabalik ng Diyos. No? Sabi nga dyan, di ba, mapupuno ang harvest, maging ang mga churches, mapupuno yan ng tao. Mapupuno yan ng mga makakilala sa Panginoon Diyos. At ang anointing ay talagang tataas ng tataas. Then, yung restoration mo ng God sa mundo, particularly sa Pilipinas, hindi mo sa Pilipinas, double portion, twofold yung ibinigay ng Panginoon. Kung bibigyan niya na isa-isa yung mga bansa, pagdating sa Pilipinas, doble ito yung ibigay niya. And it's about to come to the Philippines. Talagang mapalad tayo that we are here. Na tayo ay hindi kabilang dun sa mga, ibang nation. Kasi talagang iba ang tingin ng Diyos sa ating bansa. Then God wants to restore this nation to a glory that it once had and even greater. Nais daw po na ibalik ng Diyos sa bansang Pilipinas yung gloria na meron na tayo noon. At higit pa nito yung pwede niyang ibigay. Kung natatandaan niyo, meron tayong pinakinggan kay Pastor Ed de Guzman. Di ba sabi niya, ninakaw yung dangal. Yung dangal ng Pilipinas ay ninakaw. Ito daw po ay ibabalik ng Diyos sa Pilipinas. Kung matagal tayong pinagpiestahan ng korupsyon, ano pa po ba yung mga common na problema ng lipunan, no? Na talaga nakapagpasira ng imahe ng Pilipinas sa mundo, ibabalik daw po ng Diyos lahat ito. Yung dignidad ng Pilipinas at higit pa rito ang ibibigay ng Diyos sa atin. So something happening in the history of this nation that will turn this nation into its finest hour as a nation. And it's about to start to unfold.
So, yun daw nangyayari sa ating history, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito daw po ang kumbaga parang mag-giveaway ito para makita o lumabas. Kasi sinabing finest hour, parang ito yung pinaka-moment, no? Na talagang mahahayag at matataas ang bansang Pilipinas. At ito daw po ay nagsisimula ng mangyari o maganap. Then, medyo mabilis. Sunod po. Kung ano po yung nangyayari sa bansang Israel, yun ito po yung nangyayari sa church. So, samahan niyo po ako dun sa Matthew 24, verse 32. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang kalinhaga. Pagka nananaliwa ang kanyang sanga at sumisipling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. So kapag ka nag-start na mag-blossom yung fig trees, nangangahulugan na malapit na yung summer. No, malapit na yung summer. Sabihin, merong mangyayari, may magaganap kapag ka nagsimula ng makulak yung mga dahon, no? Nagsimula ng ang tawag sa blossom, husbong, no? Mayroong mangyayari, kumbaga parang sinyales na yun. Sa halaman, di ba kapag ka nagtatanim, kapag ka may nakikita ka na umuusbong, alam mo na, ay, mamumunga na yan, magsisimula na siyang mamunga. So, kapag ang Israel ay nagsimula ng mag-blossom, pag nagsimula na siyang mamungadgad, expect po natin na mayroong malapit ng mangyaring maganda. So, binalikan di ba yung, ito babalikan ko lang. 1948, naging nation ng Israel. Then, noong 1967, God began to pour out His Spirit. Nag-break out ng mga evangelists. Great outpouring of the Holy Spirit in the church. Dahil meron great outpouring ng Holy Spirit sa church, nagkaroon po ng great evangelism. Napuno ng tao ang mga churches. But it waned. Hindi po siya na-maintain. Kumbaga, yung dami ng tao, yung init ng tao, lahat po ng ito ay nagsagsay. Nawala rin. Then, nagkaroon ng 6-day war, yung horrific war, na meron pong 100,000 troops na nakapalibot doon sa borders ng Israel. So, they are totally annihilated. But God intervened. Diba? Ano na natin yung nakaraan? Just as well, it goes in Israel. So, it goes in the church. So, kung paano nangyari sa Israel na kung titingnan natin, napakalaki ng labanan na ito at parang napakahirap manalo. Pero dahil nag-intervene, kumbaga nangialam ang Diyos, kumilos ang Diyos, kaya po nagtagumpay ang bansang Israel. Ano naman po ito sa church? Ano naman po ang dating ito sa church? So sa church, ganun din. Marami rin naman tayong mga trials, di ba? Marami rin tayong mga, sabihin natin, mga pumupukol, marami rin mga paglibak, di ba? Pero alam mo, kapag ang Diyos ang siyang nagmaniobra, pag siya ang kumilos, magtatagumpay tayo. Okay? So, hindi pala talaga ito sa sarili lang natin Talagang kailangan natin mag-intervene ng Diyos. Then, noong 1967, charismatic move, yan, marvelous move of God's Spirit. In a very short period of time, alam nyo yung kaluluwa from 300 to 4,000 members. Parang G12 to, no? Because of the great outpouring of the Holy Spirit. Pero alam nyo, ang bilis man dumami ng bilang, but it began to wane again. Nawala rin. Kumbaga, parang paulit-ulit lang. Umiinit sa Panginoon, dadami ang miyembro, tapos mawawala rin lahat. No? Mababagsak din, o nawawala rin yung init sa Panginoon. Then dumating yung Yom Kippur, yung Day of Atonement,
yung 1973, ito yung the entire army ng Israel is on fasting. Diba? Wala sila kung kailangan nilang iwan yung gera o yung kung ano man yung ginagawa nila para talagang makipag-ugnayan sa Panginoon. Humingi ng tawad, makinig o anong sasabihin ng Diyos. Alam nyo, di ba sabi nga ng maraming bansa, ito na yung tamang panahon para buksain, para masakop nila yung bansang Israel. Pero muling nag-intervene ang Diyos, no? Kaya nanalo, kung hindi nagtagumpay yung mga sumasakop sa Israel. Ang tanong, bakit paulit-ulit na yung mga charismatic move na dumami na, bakit nag-wane? Di ba kung titignan natin, bakit hindi na maintain? 4,000 na, bago sa ganung kaising panahon, pero bakit hindi na nanatili yung apoy sa Panginoon o yung init nila sa Diyos? Ang sagot, because there is no holiness. Dahil daw po walang kabanalan. No stand in righteousness. Kung baga, nandoon pa rin yung, oo, nakakilala sila sa Panginoong Diyos, pero wala pa rin talaga yung kabanalan. Hindi pa rin namumuhay na talagang matuwid sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikipag-compromise pa rin, no, yung mga Christians. And then, they received the baptism of the Holy Spirit, but there was no fire. Walang apoy na dumating sa kanila. Kaya sila nagkaroon ng Day of Atonement. Sabihin, na-receive nila yung baptism ng Holy Spirit, pero yung baptism of fire, they miss. Ganun palang ka-importante yung fire. No? There will be another war in Israel. If God will not intervene, the entire nation of Israel will be wiped out. Mayroon daw may dadating pa, no, na gera na mga bansa na sasakop sa bansang Israel. Pagka hindi kumilos ang Diyos, pagka hindi nag-intervene ang Diyos sa pagkakataon na ito, ang bansang Israel ay magugura sa mundo. Totally, mawawala sila sa mundo. Then, nagkaroon din ng mga balita noon na sa Israel ay nagkaroon ng mga forest fire, yung mga horrific fire. Yung horrific fire sa Israel na yun, pinakita ng Diyos kay Neville Johnson na yung fire na yun ay nagsisimbolo ng fire of God na paparating sa mga churches, sa mga sa body of Christ. This time next year, we will be living in a different world. No? Sinasabi doon. So as a prophetic people, we need to understand the signs and the seasons so that we know how to respond properly. Otherwise, we can make it when it comes upon us. Ulitin ko po. As a prophetic people, we need to understand the signs and the seasons. So bilang mga prophetic people ng Diyos, dapat daw po na alam natin yung mga palatandaan, yung panahon, para daw po alam natin kung ano yung ating gagawin na hakbang o tamang gawin sa panahon na yun. Dahil kung tayo ay hindi natin alam ang signs and season, mamimiss po natin yung ginagawa ng Diyos sa ating bansa. Baka mamaya nakalagpas o makalagpas po sa atin. Kaya sinasabi na dapat pala talagang nauunawaan natin yung mga signs and seasons na yun. Katulad daw po ng mga sons of Issachar na matatagpuan naman sa 1 Chronicles 12:32. Ano yun na lang po ninyo sa bahay? 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Tandaan po natin, gano'n ka-importante para kung alam natin na ito ang panahon, ito ang dapat natin gawin. Ito natin ang example. Halimbawa po, tag-araw. Sa Pilipinas, dalawa lang naman, di ba? Tag-araw at tag-ulan. Kapag ka tag-araw, alam mong tag-araw, lalabas ka pa ng bahay mo na nakapatong-patong yung damit mo, may jacket ka, may bonnet ka. Di ba
ba hindi? Kasi alam mo yung panahon mainit Siyempre, ang gagawin mo, ang susunod ko dyan, yung mga maninipis na, di ba yung kumbaga, yung mas cotton, yung binisisip ng pawis, mas presko na damit. So, kung alam mo naman na tag-ulan, hindi ka naman lalabas na naka-sando ka lang, naka-shorts ka na maiksi, di ba? Kung tag-lamig, ang gagawin mo din, magsusuot ka rin siyempre ng mga, di ba, jacket, ganyan.